Sa lahat ng mga panauhing nagpaunlak sa imbitasyon, sa mga senior citizens, sa mga matapat na kapatid sa Paisawan, sa akin po mga kamanggagawa, gayon din sa mga lingguhang nanonood ng YouTube channel na ito, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. No? Sa nakaraan nating mensahe, ilan sa mga pagpapala ng kaharian ay maingat po nating sinuri. No? At parang paalala lang sa inyo, para maalala ninyo yung nakarang linggo, no? Ang mga ito ay ang the blessing in the present, no? Isa-isahin po natin yung God's forgiveness, okay? God's care, God's family, God's spirit, no? Yan po yung mga unang linggo at ang pumasok yung mga ikalawang linggo naman at yung mga blessing in the future, binanggitin natin yung God's eternal kingdom, God's eternal city, God's eternal presence, and God's eternal care. Ang ganda-ganda ng flow nito, no? Kasi naintindihan natin ito ng maliwanag, no? Now, truly the news about the kingdom is a good news, no? Sa pagkakataon pong ito, no? Atin namang tatahakin ang isa sa pinaka-nakapananabik na yugto sa buhay ng bawat nakipag-isa kay Kristo at sumusunod sa kalooban ng Ama sa langit. Ngayong umaga, mas exciting ang tagpong ito na matagal nang pinananabikan ng bawat isang na kay Kristo. Ito ay ang pagpasok ng kaharian o sa kaharian ng Diyos o the entrance into the kingdom na magiging paksa natin sa umagang ito. No? Unahin natin yung aklat ng Marcos, no? Sa kabanatang 1, mula 14 hanggang 15. Nang ibinilanggo si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang taktang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. I'm sure na nais tamasain ng bawat isa ang mga pagpapala po sa kaharian, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ngunit, maliwanag ang mga paghahandang kailangan natin gawin. No? First of all, you must be in the kingdom present. No? Meron ka ng maayos na relasyon sa Diyos kay Kristo Jesus. Secondly, you must make your calling and election sure to be in the kingdom future. No? Thirdly, this is a hard question. Paano makakapasok ang isang tao sa kaharian? Batid natin na sangkot sa kaharian ang pamamahala at paghahari ng Diyos sa katauhan ni Jesucristo. Kaya hindi na tayo dapat magtaka na mangangailangan ito ng pagsunod. Unang-una, it requires obedience. No? Obedience to the will of God. Ang mga titik na ito ay napakasimple and yet, kailangan po nating maunawaan. Ito po yung nilinaw ko sa inyo noong nakaraang mga linggo habang tinatalakay ko po ang tungkol sa mga pagpapala ng kaharian. Napaka-importante na sumunod tayo. We must do the Father's will to enter the kingdom of heaven. And there's no other options. No? Upang hindi natin malimutan ang maliwanag na patnubay sa pagpasok sa kaharian, kailangan nating maingat at ulit-uliting basahin ang sinabi ni Jesus ayon sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, 21. Ano sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Simple-simple po, no? Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan nating maintindihan mabuti, no? Hindi sapat ang panlabas na pagpapahayag ng ating pananampalataya, no? Ang punto po ng Panginoong Hesus dito, may mga tao na mukhang namang maka-Diyos sa salita, ngunit hindi nakikita sa buhay nila.
Obserbahan natin, tingnan natin kung tayo ang pinatutungkulan nito, no? Maaring marunong siyang tumawag ng Panginoon. Tumatawag siya ng Panginoon, Panginoon. Maaring namang aktibo siya sa relihiyon at maaring kilala niya ang pangalan ni Jesus at lagi niya itong nababanggit. Pero kung wala namang pagsunod, hindi yon tunay na pagkakilala sa Kanya. No? Listen carefully. Ang tunay na pananampalataya ay hindi po o hindi lamang nasa bibig, kundi nasa puso at gawa. Ang kalooban ng Ama, ang sukatan, hindi po yung mga religious performance. Ano ang kalooban ng Ama? No? Unang-una, pagsunod sa mga turo at aral ni Jesus. Pagbabago ng puso. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Pagsisisi at tunay na pagtalikod sa kasalanan. Pamumuhay sa ilalim ng katwiran, hindi sa mga pagpapakitang tao lamang. Very sharp, very clear, madaling intindihin. Hindi sinabi ni Jesus na ang gumagawa sa maraming ministeryo ang papasok sa kaharian. Ang sinabi niya ay ang gumagawa ng kalooban ng Ama. Babala po ito doon sa mga huwad na Kristiyano. May mga nagsasabi pa na, nag-prophesy kami sa iyong pangalan, Panginoon. Nagpalayas po kami ng mga demonyo at gumawa po kami ng maraming himala. Pero ang sagot ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Ang nakapakalungkot, no? Nagtatry ka, sinisikap mong iangat ang iyong sarili, pero ang sagot ng Panginoon, hindi kita kilala. No? Ibig pong sabihin, simpleng-simple lang, may mga taong mukhang makapangyarihan sa ministeryo. Malakas ang dating, pero hindi kilala ni Jesus dahil hindi sila sumunod sa kanyang kalooban. Hindi lahat ng nasa ministry ay na kay Kristo. Ang tunay na tanda ng isang anak ng Diyos ay pagsunod. Hindi perpektong pagsunod, kundi tapat na pagsunod. Ang tunay na sumusunod, ang tunay na alagad ay hindi lang nakikinig, ginagawa ang salita. Hindi lang nagdarasal, nagpapasakop. Hindi lang naglilingkod, nagpapabago. At hindi lang nagtatapat sa bibig, kundi tapat sa buhay. So ano po ang punto ng ating Panginoong Hesus? Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Hindi ito tungkol sa kaligtasan sa gawa, kundi gawa bilang bunga ng kaligtasan. Hindi po sinabi ni Jesus na maliligtas ka dahil sa gawa. Ang sinabi niya, kung tunay kang ligtas, may bunga ng pagsunod. Alam niyo, ang pagsunod ay katibayan, hindi batayan ng kaligtasan. It's not sufficient to be religious, even in the name of Jesus. Kaya yung mga nag-aakalang maliligtas sila sa pamamagitan ng kanilang mga relihiyon, mabubuting gawa, regular sa mga pagdalo, sa lahat ng mga gawain ng iglesia, I'm sorry to tell you, mabibigo sila at marami sa kanila ay matutulala pagdating ng oras. Matutuklasan nila na mali ang mga ibinigay na aral sa kanila. Nakakalungkot po. Ano ang katibayan nito? Mismong sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ang mga bagay na mabuti basahin natin. Mateo 7, 22 hanggang 23. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Ano pong sasabihin sa kanila ng Panginoon? Sa 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sandali kong pinag-isipan po yan. For many, many past years, kailangan nating mag-reflect.
at tingnan yung ating mga pangangatwiran. No? Ang magandang halimbawa nito ay ang ibinigay na talinghaga ng Panginoon tungkol sa dalawang anak na lalaki. No? Magkapatid to. Ang setting nito, nagtuturo po si Jesus sa loob ng templo. No? So, basahin natin sa Mateo 21, 23 to 27. Pumasok si Jesus sa templo habang siya nagtuturo doon. Lumapit sa kanya ang mga punong pare at mga pinuno ng bayan. At siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ako sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Alam niyo, nung binasa ko to, ang sarap ng tawa ko pagkatapos kong basahin ang sagot ng Panginoon. No? Ang ganda sabi niya, oh. Ha? Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Tawa ko ng tawa mag-isa. No? Akala kasi ng mga punong pare at mga pinuno ng bayan, maluloko nila ang Panginoon. You cannot trick the mighty one. Hindi mo pwedeng lokohin ang Panginoon, kapatid. Hindi mo pwedeng lituhin, no? Na baka sakaling malito ang Panginoon. Hindi po, no? Sa puntong ito, nagtanong naman ang Panginoon sa Mateo 21, 28 hanggang 32. Basahin natin. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito, ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniniwala sa Kanya. Alam niyo, magandang paalala po ito sa ating lahat. Nagagawa ba natin ang mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon sa atin? Bakit ka nandito? Ba't ka umaten? Ba't ka nagpe-fellowship? Ba't ka nagma-morning devotion? No? Nagagawa ba natin yung mga bagay na pinagagawa ng Panginoon? Upang makapasok po sa makalangit na kaharian sa inaharap, dapat po nating sundin ang kalooban ng Ama. Ano pa? Tunghayan natin yung letter B. Obedience to the gospel of Christ. Madalas na nagsasalita ang Biblia tungkol sa pagsunod sa Ebanghelyo. No? Kaso ang malungkot, marami ipinagwawalang bahala ito at nagdadahilan kahit na napakinggan na nila ito ng maraming beses. Ganito po yung hinanakit ni Apostol Pablo sa Roma 16. Sabi niya, ngunit hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita gaya ng sinulat ni Isaias. Panginoon, sino ang naniwala
sa aming mensahe. Ganito naman yung paalala ng apostol sa mga taga Thessalonica sa 2 Thessalonians 1:8. Ano sabi niya? Anong paalala niya? Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo mga kapatid, mapalad tayo sapagkat bago pa dumating ang kahatulan ng Diyos sa sanlibutan, maaga pa, pinaalalahanan na tayo ng Panginoon. Sabi po sa unang Pedro 4:17, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa bayan, sa mga bayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Napagwari nyo na ba yan? Napag-isipan nyo ba yan? Ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Kahindik-hindik ang kasasapitan ng mga taong hindi sumusunod. Nakakatakot. Kailangan maging aware tayo tungkol sa mga araling tulad nito. Naiintindihan kaya ito ng mga anak natin? Ng mga minamahal natin? Such obedience is not meritorious, but still necessary. Sabi sa Lucas 17:10, ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaya, ang pagsunod ay consistent sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, sapagkat nagsasangkot ito sa pagsunod sa pananampalataya. Kaya, ang paninindigan ng apostol na si Pablo ay nasulat po sa Roma 1:5 at ganito ang kanyang sinabi, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Malinaw yung mga titik ng salita. Ganito naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 16:25 hanggang 26. Ang sabi niya, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Jesucristo na ipinangaral ko. Ang magandang balitang yan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Subalit, sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. So ano po ang kalooban ng Ama na kailangan nating sundin? Anong pagsunod ang kailangan ng Ebanghelyo ni Kristo? From the very beginning of the proclamation of the kingdom, we note that it requires repentance. It requires repentance, no? From the very beginning. Letter A, repentance from sin. Hindi ba niyo napansin, palaging nababasa natin yung tungkol sa kasalanan, tungkol sa sin, no? Now, note the preaching of John and Jesus at that time. Maliwanag na maliwanag po ang mensahe. So, paano mo mamimiss ito samantalang palagi nating itong napapakinggan? Minsan nga, paulit-ulit na, pero tila hindi pa rin naintindihan ang panganib na hatid nito sa buhay. Ang sabi po sa Mateo 3:1 hanggang 2, nang mga panahong yon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Meron pa po. Sa Mateo 4:17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuro niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan
sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Meron pa pong isa. Marcos 1:15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Paul makes it clear what will keep one out of the kingdom. Bakit nasa labas ng kaharian at hindi makakapasok? Bakit po sa labas at bakit hindi makakapasok sa kaharian? 1 Corinthians 6:9 and 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, listen carefully, kung bakla ka at nakikipagtalik ka sa kapwa lalaki o kaya ay tomboy na nakikipagtalik sa kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Disclaimer lang po, disclaimer lang. Hindi ko po hinahatulan sila. Ang Biblia ang mismong may sabi nito. Ano ang malinaw na ibig sabihin nito? Hindi sila papapasukin sa kaharian. Malinaw. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Galatians 5:19-21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Iba pang katulad nito. Related dun sa kasalanan. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Well said. Hindi sila magkakaroon ng bahagi sa kaharian. Kaya dapat gawin ng isang tao ang tamang desisyon sa kanyang buhay. Talikuran ng kasalanan at bumaling sa Diyos. Ito ang natatanging solusyon. Wala na pong iba. Ano pa? Letter B, repentance involving sacrifice. Pag sinabing sakripisyo, it requires commitment. Lucas 6:62. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Alam nyo, ito po yung sagot ni Jesus sa isang taong nagsabing susunod siya pero gusto munang ayusin yung mga bagay sa buhay niya. Tinawag siya ni Jesus Susunod po ako, Panginoon. Mauna na kayo. Hindi masama ang pamilya, pero tinutukoy ni Jesus ang puso na hati. Yung pusong hati, no? Alagad na hindi buo ang loob at pananampalatayang walang pero-pero. No? Sa panahon ni Jesus, kapag nag-aararo ang magsasaka, dapat nakatingin sa unahan at hindi lumilingon para tuwid ang linya. Kapag lumingon, nagiging liko ang pag-aararo. At nasisira ang bukid. Nakita naman nyo, yung mga magsasaka, kung magtanim, ang ganda ng yung mga hanay. No? Ano po ang punto rito? Hindi ka makakagawa ng tuwid na landas kung hati ang tingin mo sa buhay. Nakatingin ka kay Jesus at sa luma mong buhay. Get mo yun? Nakatingin ka kay Jesus, obsessed na obsessed ka, pero
nakatingin ka rin doon sa luma mong buhay. Babala po yan doon sa mga half-hearted discipleship. No? Hindi sinasabi ni Jesus na bawal mahalin ang pamilya. Hindi po. Ang sinasabi niya ay hindi pwedeng may mas mahalaga pa kaysa sa Kanya. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi ang taong lumilingon ay may mga bagay na ayaw bitawan. Ano yung mga bagay na ayaw mong bitawan sa buhay mo? May mga lumang ginagawa na ayaw talikuran. No? May mga prioridad na mas mataas pa kaysa sa kaharian. May pagsunod na may mga kondisyon, gaya ng susunod ako, pero, no? Ang tawag dito ay conditional discipleship. Conditional. At yun ang itinutuwid ni Jesus sa buhay natin. Ang kaharian ng Diyos ay para sa may buo at tapat na puso. Hindi palingon-lingon. Ang karapat-dapat dito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi buo ang puso, buo ang pagsuko, buong pagtitiwala at buong pagsunod. Yun lang po yun. Walang pero-pero. Hindi po hinahanap ng Panginoong Hesus ang perpektong alagad. Ang hinahanap niya ay ang tapat at focus na alagad. No? Ang pagsunod kay Jesus ay pasulong, hindi pa atras. Saan ka nagsimula sa ministry? Saan ka na nakarating ngayon? May dati ka bang hawak na ministry na ngayon wala na sa kamay mo? Get mo yun? Saan ka nakarating? Matagal ka nangangarap na magkaroon ng ministry pero hanggang ngayon puro pangarap lang. Gusto ko yun. Pero, ayan, may pero. Gusto ko yun, kaya lang, may kaya lang. Ayan. Yung palingon-lingon sa pag-aararo ay simbolo ng pag-aalinlangan. Meron ng ministry yung ibinigay ang Diyos sa iyo, pero ando din yung pag-aalinlangan mo. Matindi pa rin yung kapit mo sa dati mong buhay. Ayaw mong bitiwan, no? Mas binibigyan mo ng pagpapahalaga ang mundo ng higit sa katwiran. No? Nagkaroon ka ng puso na hinati or tinatawag natin divided loyalty. No? Gusto mo ang Panginoon, mahal mo ang Panginoon, pero mahal mo rin yung mga ginagawa mo. Sa Biblia, ang paglingon ay laging larawan ng pagbabalik sa lumang buhay. Nangyari ito halimbawa sa asawa ni Lot. Kaya ang tawag ni Jesus ay malinaw. Kung susunod ka, sumunod ka ng buo. Hindi ito tungkol sa pagiging malupit, kundi sa pagiging malinaw. Ang tono po ng tinig ng ating Panginoong Hesus dito ay hindi pananakot, kundi paglilinaw. No? Ang kaharian ay para sa mga, no? Ang kaharian ay para doon sa mga masisipag, doon sa mga focus. Hindi para sa mga seasonal followers. Alam niyo yun? Pagkataglamig, malamig ka sa Panginoon, pero pagka tag-init, mainit ka kay Lord. No? Ang alagad ay hindi po turista. Siya ay tagasunod. Ang pagsunod po ay hindi isang hobby. Ito ang buhay. Ang tawag ni Jesus ay hindi kalahati, tinatawag tayo sa buong kabuuan. Totoo po ito sa larangan ng anumang ministeryo, mga kapatid. No? Lahat ng ministeryo sa iglesia, kapag sinabing commitment, involved dito ang iyong panahon, pagtitiyaga, katapatan, maging ang iyong mga resources. Pati bulsa mo kasama dyan. Nangangailangan ito ng pagtitiis sa mga mabibigat na pagsubok. Ito po ang diwa ng pananampalataya, kapatid.
Ang buti ng Diyos eh. Kasi inihahayag niya beforehand bago pa natin sapitin ang anuman sa buhay natin. Nakakagalak at nakakatuwa sapagkat advance information ang ating tinatanggap mula sa Panginoon. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, 14, 22, ito yung ating team kanina, no? Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Anong sabi? Daranas muna kayo ng maraming kapigatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Sinabi na po to beforehand. Wala pong easy ministry. Walang madaling paglilingkod sa Panginoon. Ang kailangan focus. Ang kailangan excited tayo. Nananabik tayo lagi na maging bahagi ng buong gawain ng iglesia. Mangangailangan to ng personal na sakripisyo. Sino na ba sa atin ang nagsakripisyo? Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:17. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Ulitin ko po yun. Kung ang buhay ko may maging handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ano sabi niya? Ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kung minsan, kailangan iwan ng pamilya. Kailangan po, minsan. No? Kahit ang asawa. Katunayan, nasabi ko na ito noong mga nakaraang linggo. No? Halimbawa, ang pag-iwan na ito ay nakita sa buhay ni Abraham sa pamamagitan ng kanyang paglayo. Iniwan niya ang kanilang bansa, pati ang kanyang pamilya. Dahil paghiwalay o paglayo ang pinag-uusapan natin, hindi naman ibig sabihin na literal na hihiwalay tayo sa miyembro ng pamilya nang walang personal na kaugnayan sa Diyos. Dapat po work-related, ministry-related. No? Marami po, katulad ni Apostol Pablo, solo, nagministeryo. No? Hindi ibig sabihin na hiwalayan natin yung membro ng pamilya natin. No? Kundi mahiwalay sa kanilang mga pananaw sa pag-iisip at moral. Ito ang tinutukoy po ng ating Panginoong Jesucristo sa Lucas 14:26. Ano sabi niya? Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Yun po yun. No? Kaya nang tanungin ng Panginoon si Apostol Pedro, ikaw Pedro, iiwan mo rin ba ako? Ano sabi sa Lucas 18:28-30? Nagsalita naman si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Iniwan niya na yung kanilang tahanan. Iniwan na yung business. Kasi may kaugnayan yun sa gawain niya sa Panginoon eh. No? Intindihin niyo mabuti po yan. Ano, ha? Tapos, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, asawa, mga anak, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At ang panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Yan. Sabi niya. Ministry-related. Hinihingi ng pagkakataon po ito. Naalala ko na magkaroon kami ng School of Workers, no? Yung CISO. Maraming mga na-train ng mga kapatid na talagang ina-expect ko ay talagang tutulak na sa probinsya. May mga kapatid tayo, ang gagaling magpaliwanag. Ang linaw ng isip. Alam mo, bigo ko. Wala po. Katunayan, hindi nila ginawa yun at ngayon nga wala na sila sa church. Sayang. Sayang yung mga talento na yun. Akala ko nung time na yun, nung matatapos na kami sa CISO, akala ko, no, eto na yun. Ito na yung hudyat ng Panginoon. No? Very promising, pero wala po eh. Nag-flop. No? Sayang po. Tingnan natin yung
komentaryo ng ating Panginoon sa Mateo 19:12. Sabi niya, tingnan niyo, maliwanag sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Makinig yung mga single na binata riyan. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba na may naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. So kung minsan, kailangan rin talikuran hindi lamang yung pamilya, hindi lamang trabaho, mismo, pati kayamanan mo. No? Sabi ni Jesus sa Mateo 19:22-24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Matindi itong parable na to. No? Ano po yun? Ano ba yung mga bagay na yun? Ano man yung mga bagay na pumipigil sa atin na bumaling sa Diyos, ay dapat nating iwanan at iwasan. Alam mo, nakakagulo ito sa relasyon mo sa Diyos Pagising mo sa umaga, alam mo na merong nauna kaysa sa Diyos. Bakit nangyayari ito? Samantalang nung gabi, sabi mo, focus ka, sabi mo, bukas na bukas din, paggising ko, uunahin ko si Lord. Pero bakit pagkagising natin, ibang nauna? So wala tayong awareness. No? No? So, kahit na yung mga pinakamalapit sa buhay natin, pwede nating iwanan yan. Pwedeng iwasan yan. Kapag sumunod at bumaling sa ang isang tao sa Diyos, makikita niya ng buong linaw ang kalooban ng Diyos para sa kanyang sarili. Pero habang nandiyan at nagsusumiksik yung mga bagay na interest natin at yung mga pangako sa buhay na akala natin ay makakatulong sa atin, nagkakamali tayo. Ano pa ang hinihingi sa pagpasok sa kaharian ng Diyos? Roman number 3, it requires sanctification. Sanctification. Letter A, sanctification with a higher standard. Ano po yun? Ang pagpapakabanal ay nangangahulugang maging banal tayo. Set apart, purified, and made holy sacrificially for God's purpose. No? Separated, purified, made holy, especially for God's purpose. Kung paanong ang Diyos ay banal, dapat po tayong magpakabanal din. Yun ang sinasabi ng aklat. Sa 1 Peter chapter 1, verse 14-16, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So alam ng Panginoon na noon pa, ganyan naman tayo talaga Di ba? Yung mga masasamang pagnanasa natin na ginagawa natin noon, nung wala pa tayo kay Kristo. So bakit kailangan nating ingatan at iwasan yan? Verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Wala po tayong uurungan dyan. Wala tayong aatrasan dyan. Yan po yung landas na tatahakin natin. Bakit po? Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Alam niyo, niisip ko po yan Sabi ko, Lord, napakahirap ng requirement mo. Well, it's your choice. Nasa sa iyo yan. Kung gusto mo o ayaw mo, it's up to you. Kasi iniisip ko po yan. Ako po'y pastor Ako po'y naghatid ng mensahe sa church. Pinag-aaralan ko po yung mensahe at tinitingnan ko yung sarili ko. Saan ako naroon? Maingat na maingat ako pero minsan sablay pa rin. Minsan nakakagawa pa rin ng hindi okay. Sabi ni Lord, it's your choice. Piliin mo. Hindi naman kita pinipilit Nasa sa iyo yan. Kung gusto mo, di gawin mo. Kung ayaw mo, di wag.
Nasa sa'yo yan. Pero alam mo naman ang kahihinatnan yan, kung ano. No? Alam nyo, itong pong verse na ito, verse 16 na ito, magandang paalala ito doon sa mga kabataang kagagaling lamang sa 3 days youth spiritual retreat. Taas ang kamay ng mga kasama sa retreat. Sige, taas mo. Okay? Kailangan nilang higitan ang katwiran ng mga iskriba at ng mga pariseyo. Kailangan kayong humigit pa ron. Kasi sila puro pagpapanggap lang, puro pagkukunwari lang. Tayo, gawin nating totoo. Get nyo? Sabi po sa Mateo 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, ng langit. With emphasis, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. No? Kung yung pagsunod natin, katulad lang ng ginagawa ng mga pariseyo at mga iskriba, ay wala. Out. Ang mas mataas na pamantayang ito ay susuriin nating mabuti sa mga darating nating mga aralin. Letter B, sanctification with a noble or nobler character. Sapagkat tayo ay tinawag upang maging bahagi ng banal na kalikasan. Nobler character. No? 2 Peter chapter 1, verse 4. Sa paraang ito, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Thus, we are able to add, no? What? Various Christ-like qualities. Papasok na naman dito yung sinabi ni Apostol Pedro na lagi kong inuulit-ulit sa church. No? Ano po sabi? Pakinggan nyo, ito po yung mga Christ-like qualities. 2 Peter chapter 1, verse 9, 5-9. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Meron ka na kasing pananampalataya eh. Idadagdag mo lang yung kabutihan, tapos doon sa kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan, ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Ang ganda niyan, tandaan niyo yun. Isa-isa niyo yung mga virtues na yan. Kaya nga, inuulit-ulit natin yan para maintindihan natin. Meron na kasi tayong pananampalataya eh. In short, magdadagdag lang, dadagdagan lang natin. Kasi yung mga idinagdag na yan, yan yung magpapatibay sa atin. Yan yung laging magpapaalala sa ating mga buhay. Yan po yun, no? Titiyakin po nito ang isang masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. No? Ano pa po yung pahabol ni Pedro sa 2 Pedro, kabanatang 1, 10-11? Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. No? Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen? Napakadali ng mga kondisyon. No? Napakasimple ng mga kondisyon. Focus ka lang eh. Focus ka lang.
Siguro ang tanong sino ang may kakayanang mamuhay ng banal na buhay? Di ba, nasa sanlibutan tayo, talaga namang left and right. Ang gulo, no? No? Makikita natin na nagtuturo si Jesus upang makapasok tayo sa kaharian. Ang layunin niya talaga ay hubugin tayong lahat, gamitin yung lahat ng pagkakataon para maunawaan natin yung mga bagay na makakabuti para sa atin. No? Ano pa po ang pangangailangan? Roman number 4, it requires a new birth. Doon sa mga dumadalo every Wednesday, mapalad kayo kasi naipapaliwanag din ng ating pastor, no, yung mga pamantayan sa kung paano tayo makapagpapatuloy sa ating pananampalataya ng maayos. Letter A birth involving conversion. So the requirement is we must be converted. Kailangan po mabago tayo. Kailangan. No? Matthew 18:3-4. At sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ha? Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. No? Minsan kailangan din mag-isip bata tayo. Yung mga bata kasi simple lang ang pag-iisip niyan eh. Noon, pero ngayon ewan ko na. Mga bata ngayon, complicated na, no? Yung mga gusto nila, hindi natin ginusto nung araw. Kami nung araw, may Jolens lang, okay na. May postcard lang, okay na. No? May rubber band lang, game na. No? Pag wala nito, di maghabulan, magtaguan, magtumbang preso. No? Ngayon, iba na eh. Ang mga bata ngayon, solo-solo. No? Kaya kailangan ng patnubay ng magulang. Kailangan ng patnubay ng magulang. No? Sabi rin sa Acts chapter 3, verse 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. O yung mga nagkakamali, yung mga nagkakasala, open ang langit. Open pa rin ang pintuan ng kapatawaran. No? Huwag kayong magmatigas. Kung meron tayong mga nagagawang pagkakamali sa buhay o kasalanan kaya, bukas pa ho ang langit, tumatanggap pa po ng mga pakiusap, tumatanggap pa ito ng mga paghingi, no? Open pa po. 24/7 po yan. No? Huwag magmatigasin ang puso. I-release ninyo yan. No? Kung may mga nagagawa ka mga bagay na hindi mo na kontrolado, wala ka talagang kapangyarihan. Ilapit mo kay Lord yan. Lapit mo. Ano man yan, kapatid, basta't magtiwala ka. Huwag mo sabihin na, imposibleng mawala sa akin to. Hindi, mula bata ako, ganito na ako eh. Hindi po, hindi po, hindi po. Please, listen. Anumang bigat, anumang tibay ng kasalanang nasa iyo at dinadala mo, tandaan mo kapatid, mas masahol ang kasalanan ni Apostol Pablo kaysa sa iyo. Pero lahat ito, pinasa ng ating Panginoon doon sa dako ng Golgotha. Release mo yan. Walang kwenta, tatago mo. Huwag ka magmatigas. Hindi mo kailangan yan. No? So, ang pagbabagong loob na tulad ng isang bata na may kababaang loob ay kailangang magpasakop sa kalooban ng Diyos at gawin ang mga pagbabagong nais niya. No? Letter B, a birth involving water and the Spirit. Kagaya ng sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo sa John chapter 3, verse 3. No? Sabi niya, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Oh, requirement pala yun. Born again. No? Sagot naman ni Jesus, sa verse 5, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi po sa verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Maaga pa, sinabi na ng Panginoon yan. Nagpupunta ka sa church every Sunday, you attend Wednesday and Friday prayer meeting.
Alam mo ba yung requirement na yan? Sa school, pag pumapasok ka, sabi ng teacher, ganito, ganito, ganito. Ito yung requirement natin next week. No? Maaga pa, sinabi na ni Jesus ito. Imposibleng ma-miss mo ito. No? Unless a man be born again. Nakita niyo? He will not see the kingdom of God. No? Kaya, kung saan ang isa ay ipinanganak sa tubig at ng Espiritu, sabi po sa John chapter 3, verse 5, no? Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangang sumailalim siya sa bautismo by the grace and mercy of God. No? Basahin din natin yung mga pagkilos, no, sa pamamagitan ng Diyos. Colossus chapter 2, verse 11 to 13. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y tinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. So thus, we find the call to baptism to be the proper response to the gospel. Tinanggap mo si Jesus. Sinabi mo, I believe you, Christ. I believe you, Jesus. Pero may inutos siya. So yung mga tumanggap kay Kristo, number one, yung ano ba yung kailangan kong sundin? O di kailangan ka magpabaptize din naman, no? Hindi po dahil para maligtas ka, kasi ligtas ka na. Kaya ka magpapabautismo kasi gusto mong sumunod sa utos ng Panginoon. So, yun po yun. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, mula 36 hanggang 41, ang sabi po rito, kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nagdagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao ng araw ding yun. Hindi naman mahirap intindihin yung mga sinasabi ng Biblia pag binasa natin. Ano nangyari sa chapter 8, verse 12? Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Jesucristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. So verse 35 to 38, ano sabi? Simula sa kasultang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito, hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Sumunod Narinig niya yung ebanghelyo. Tinanggap niya. Pinatawad siya ng Diyos. At bilang pinatawad, siya po'y wala ng kasalanan. At yung walang kasalanang tao ay kailangang marunong sumunod. No? Simple po ang mga aral na dumarating sa atin. Kailangan lamang ng malinaw na pangunawa. Sa akin pong pagtatapos, paano makakapasok ang isang tao sa kaharian ng Diyos? Simple. Upang makapasok sa kasalukuyang kaharian, dapat na maipanganak na muli ang isang tao.
Kinasasangkutan po ito ng pananampalataya, pagsisisi, pagpapabautismo sa bahagi ng tao, samantala, kinasasangkutan naman ito ng biyaya, habag at pagpapanibago ng Espiritu sa bahagi naman ng Diyos. Sila ang mga taong dinadala sa kaharian ng mahal na anak ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:12 hanggang 14, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa labas ng liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang ganda nito, sakang pinag-usapan ito, no? Niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, no? At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So upang makapasok sa kaharian, sa hinaharap, sa future, make your calling and election sure. Patunayan mo, binanggit na kanina sa aklat Patunayan mo ikay tinawag ng Diyos, no? Patunayan mo ikay pinili ng Diyos. May katwirang nakakahigit sa katwiran ng mga iskriba at pariseyo. Patunayan mo. May mga kasipagan ng paglago sa biyaya at kaalaman kay Jesucristo, ipakita mo. Ang mga ito ay tatanggap na masaganang pagpasok sa walang hanggang kaharian ni Jesucristo. So, exciting po ba mga kapatid ang makarating sa kaharian ng Diyos? Amen po ba? Sabi po sa 2 Peter chapter 1, verse 10 and 11, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganitong gagawin nyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Purihin natin ang buhay na Diyos. Pagka ganito ang message, talagang seryoso tayo, no? Ang sarap. Kailangan makinig talagang mabuti, no? Pero sa umagang ito, hindi naman maganda yung napakinggan nating mensahe, no? Pero nais ko namang hatirang kayo ng kaunti pang saya ngayong umaga. Sa mundong ito, meron lamang 2 bagay na dapat mong ipag-alala sa buhay. Makinig ka. 2 bagay lamang na dapat mong ipag-alala sa buhay. Ito ay kung malusog ka o may sakit. Kung malusog ka, wala kang dapat na ipag-alala. Pero kung may sakit ka, may 2 bagay na dapat mong ipag-alala. Ito ay kung gagaling ka o kung lalala pa. Kung gumaling ka, wala kang dapat na ipag-alala. Pero kung lumala ka, may 2 bagay na dapat mong ipag-alala. No? Ito ay kung mabubuhay ka o kung mamamatay ka. Kung mabubuhay ka, wala kang dapat ipag-alala. Pero kung mamamatay ka, may 2 bagay na dapat mong ipag-alala. Kung pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno. Kung pupunta ka sa langit, wala kang dapat na ipag-alala. Pero kung pupunta ka sa impyerno, 2 bagay lang ang kauuwian mo. Medium rare o well done. Purihin natin ang Panginoon. Sa susunod nating mga talakayan at pag-aaral, pagninilayan natin ang katwiran ng kaharian. Ang uri ng pamumuhay na inaasahan ng Diyos mula sa mga pusong handang magpasakop sa kanyang kalooban, gaya ng isang batang nagtiwala sa Ama. Ngunit bago tayo maging tunay na anak ng Diyos, kailangan muna nating maranasan ang bagong kapanganakan mula sa Kanya. Sundin natin ang Ebanghelyo ni Kristo, ang Ebanghelyo ng kaharian na nagdadala ng buhay, pag-asa at kaligtasan. Purihin natin ang Diyos. Amen. Ngayon naman ay tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit
sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak. Si Kristo Jesus, na ating Panginoon, at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang kapayapaan ni Kristo ay maghari sa inyong mga puso na sa katunayan ay tinawag kayo sa isang katawan at magpasalamat. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon at magkatiyan ang bawat isa.